Matagal na akong nakikipagrelasyon kay Ningning, kailangang magpakita ng mabuti sa pagpunta sa kanila. Ningning, hintayin mo ako, siguradong pakakasalan kita. Ay, hindi kaya tayo niloloko ni Lin Feng na ito? Ang kapal na mukha niyang minimum wage earner. Ilang taon na, wala pa ring pagtaas ang sahod. Hindi man lang maghanap ng sariling pagkakamali. Kuya, ate, si Lin Feng. Ayun, baka na-traffic, nahuli. May sasakyan ba siya para ma-traffic? Benz ang sasakyan ko. Siyempre hindi matatraffic. Siyempre, sasakay siya ng MRT. Matatraffic talaga. Pinag-aral kita ng ganito kalaki, para lang mapangasawa mo ang mayaman at ako'y makinabang. Lin Feng, bakit hindi ka pa dumarating? Lin Feng, bakit hindi ka pa dumating? Hahaha. Sa wakas nagising na ang matandang ito. Wala akong naramdamang sakit. May matanda rito, sino ang makakasakit sa'yo? Sino ang nagsasalita? Hahaha. Itanong mo kung sino ako. Sino sa buong daigdig ang hindi nakakakilala sa pangalan ng Diyos ng Kayamanan, ang espiritu ng singsing? Lin Feng, bata, alam ko na ang lahat tungkol sa iyo. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Gagawin kitang pinakamayaman na tao sa mundo. Ano ba yan? Ako pa si Emperor Qin Shi Huang. Kung ganoon, bigyan muna kita ng konting ginhawa. Maganda. Ano ang pangalan mo? Feng Xiao Xiao, isang bodyguard na walang emosyon. Lalabas lang kapag may malubhang peligro ka. Nako. Totoo. Hindi mo nanaginip. Hahaha. Lin Feng, bata. Totoo ba ito? Hindi ako nanaginip. Hahaha. Lin Feng, bata. Higit pa sa mga ito ang ibibigay sa iyo ng matanda. Ito milyonaryo na ako ngayon? Ano, binata? Ay, tatay ng espiritu ng singsing, pwede mo ba akong i-teleport sa bahay ng biyenan ko? Kailangan ako. Lin Feng. Ang laki ng mukha mo, akala mo kung sino ka. Hoy, Walang dala. Kain muna tayo. CJ, Yung mga ibon, hindi makakain ng pino. Kaya ng ilan? Baka masira ang tiyan. Hindi bagay ang aso sa handaan. Parang palakang nangangarap kumain ng gansa. Lin Feng. Diretso na ako kung gusto mong pakasalan ang anak ko. Kahit man lang itong halaga. Lin Feng, bata, mukhang hindi maganda ang lagay mo. Tunay ang nararamdaman ko para kay Ningning. Magkano ba ang halaga ng tunay na nararamdaman? Panoorin mo ang lakas ng tatay ng espada. Lin Feng, bata, magyabang ka lang, nandito ang matanda. Sage, tatay ng espada. 5 milyon. Sapat ba yan? Mas malinis pa ang mukha mo kaysa sa bulsa mo. Labas, 50,000? Ah, yung iba hindi nakakita ng mundo. Gusto pang magpanggap na mayaman? 5 milyon, 5 milyon talaga. Lin Feng, ano ang sinasabi mo? Maglabas ng 5 milyon? Naloloko ka na ba? Ang ganda talaga ni Ningning, 5 milyon. Sapat ba yan? Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Tingnan mo ang iyong hitsura. Huwag puro salita. Pera ang labas mo. Lin Feng, wala akong pakialam. Dapat mong ibigay sa akin ang 5 milyon. Si Lin Feng ay isang. Umaasa ka ba talaga sa kanya? Lin Feng, huwag kang makinig sa kanila. Hindi pera ang dahilan kung bakit tayo. Huwag kang mag-alala. Magsisimula na akong magyabang. Sa totoo lang, sinadya kong magpanggap bilang ordinaryong tao. Ngayon, titigil na ako, ipapakita ko na, mayaman talaga ako, sobrang yaman ko, haha. Ha, Ningning. Ganito ang gusto mo? Patas talaga ang mundo. Kahit tulad mo, may Ningning ka. Kung talagang makakapaglabas ka ng 5 milyon, tutulad ako sa asmo ngayon din.
Maaari ka nang maghanda, dumating na ang iyong amang espiritu ng singsing. Linfeng, dahil sa tawag mong ama, tutulungan kita. 3, 2, 1. 5 milyong piso ang naipasok. Kuya, simulan mo na ang iyong palabas. Sino ang nakakaalam kung totoo ito? Hindi mo naman inilipat sa akin. Paano kung makakapagbigay din ako sa iyo ng 5 milyon? Sino ang nakakaalam kung saan galing ang pera mo? Ilang pera lang, nagmamayabang ka sa harap ko. Linfeng, saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? 5 milyong piso ang naipasok. Ano ba yon, kuya? Kulang pa ba? Isa pang 5 milyon? Aw 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 aw. Aw 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 aw. Sapat na ba? Kung hindi, dadagdagan ko pa. Aw aw aw. Ay, ang aking mabuting manugang, nakikita ko na hindi ka ordinaryong tao. Lalong nagugustuhan ko, inay, alam kong sinusubok mo lang ako. Hindi tulad ng iba, ayaw pang bumaba sa hagdan. Linfeng, mayaman ka talaga? Nais kong magbigay ng tunay na puso, ngunit puro pangmamaliit ang natanggap ko. Kailangan ko nang magsabi ng totoo. Mabuting manugang, huwag mo akong kalimutan. Si Linfeng at Zhang Yuqian. 5 milyon lang, nabili ka na. Si Linfeng ay isang masamang. Hindi ko alam kung anong suwerte ang nakuha mo. Ano ang ipinagmamalaki mo? 10,000 piso ang naipasok, 50,000 piso ang naipasok, 100,000 piso ang naipasok. Linfeng, hindi na kaya ng iyong espiritu ng singsing. Kung magpapatuloy ka, wala na akong may ibigay, huwag kang magdahilan. Magpatuloy ka sa paglabas ng pera, gusto kong magyabang pa. Ngayong tapos na ang usapan, kumain tayo. Nagkapanggap. Nalaman ko na si Linfeng ay isang. Akala mo ba mayaman ka? Kanino mo nalaman? Ay, kaninong pera ba ito talaga? Hindi kaya nawala ang 5 milyon ko. Ex-boyfriend ko. Mas mayaman siya kaysa sa inyong mga probinsyano. 5 milyon lang. Wala yon sa kanya. Hayop ka! Nagloloko ka sa likod ko? Ikaw, ano ka? Linfeng, yung sinasabi ni cousin-in-law na ex-boyfriend, hindi kaya boss natin yon? Linfeng, huling pagkakataon na to. Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, umalis ka na. Huwag kang mag-alala, hindi na ako takot sa kanya ngayon. Ako na ngayon ang pinakamayamang tao sa buong mundo, wow. Linfeng, huwag mong nakawin ang linya ko. Iyan akala ko ba may 5 milyon ka? Tignan natin. Cousin-in-law, Linfeng, ang hirap ng buhay ko. Nagloloko kaya si Mimi sa akin? Para lang makuha ko si Mimi. Ipinagbili ko ang bato ko para sa bagong relo. Ipinagbili ko ang bahay ng magulang ko para sa Mercedes. May utang pa ako. Ang hirap ko, Linfeng. Linfeng, bigyan mo pa ako ng pera. Sykes na, Sykes na. Linfeng, bigyan mo pa ako ng pera. Aray. Anong hangin ang nagdala sa'yo? Bakit mo ako tinawagan, Bin? Ano bang sinasabi mo? Namiss lang kita kaya kita tinawagan. May kailangan ka sa akin, no? Ang talino mo. Meron ka bang empleyado na Linfeng ang pangalan? Si Linfeng na walang kwenta. Ininsulto ka rin? Huwag kang mag-alala, paalisin ko na yan. Hintayin ko na lang ang magandang balita. Pumunta ka bukas sa opisina. Pagkatapos, magkita tayo sa dati nating lugar. Manugang, wala namang ibang tao. Sabihin mo sa akin, magkano pa ang pera mo? Hahaha.
Naku, ibang-iba na ang mundo ngayon. Kayong mga kabataan ngayon, hindi mapagkakatiwalaan. Tumahimik ka, matanda. Ano ba alam mo? Linfeng, rumespeto ka. O hindi kita bibigyan ng pera. Sige po, Jailin. Nanay, ano pong sinasabi ninyo? Mula ngayon, kayo na ang tunay kong ina. Ang pera ko, pera ninyo rin yon. Hindi ba kayo naniniwala sa akin, Ningning? Kagaya ni Linfeng na maganda ang itsura. Dapat matagal na ninyong dinala dito. Hahaha, ma. Ibig sabihin, payag kayo sa kasal namin ni Linfeng. Linfeng, bilisan mo, nahuli na tayo. Ano ba, nagmamadali ka? Mayaman na tayo ngayon, hindi na tayo dapat matakot sa kanila. Kung ayaw nila, bilhin natin ang kumpanya. Ano ba sinasabi mo? Bilisan mo. Si Linfeng na walang kwenta. Nahuli na naman. Mabuti, mabuti. Tignan natin kung anong dahilan ang isasagot ng walang kwentang to. Hindi niya tayo pinapahalagahan. Tiisin mo pa yon. Magandang araw, Boss Liu. Linfeng, huminto ka. Aray ko po. Nandito ka rin? Saan ka galing? Baka naman masyado na akong mataas, hindi kita nakikita. Sige, bukas hindi ka na kailangang pumasok. Ang lakas ng loob mo ah. Malapit ka ng mamatay. Hindi mo pa alam. Malapit ka ng matanggal, Linfeng. Kung lumuhod ka ngayon at magmano sa akin, paang walang nangyari. Linfeng, ano na ang gagawin natin? Grabe naman ang pang-aapi. Linfeng, magmano ka na lang, wala namang mawawala. Kabataan, maganda ang may prinsipyo. Pero kung hindi ka magmamano ngayon, alis ka na agad. Ay, kaya mo ba? Ang bagal. Huwag magmadali, malapit na. Kung walang pera, edi wag. Ang tagal naman mag-acquire ng kumpanya. Huwag mo nang sabihin ikaw ang pinakamayaman. Ay, boss. Nandito ka pala. Linfeng, nandito na ang boss. Kahit anong sabihin mo, huli na. Umalis ka na. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Boss Cheng. At ngayon nakita ko na, totoo nga ang sinasabi nila. Linfeng, umalis ka. Baka madumihan ang paningin ni Boss Chen. Linfeng, boy. Naayos na ni boss ang problema mo. Salamat, Sword Spirit Daddy, sa binigay na kumpanya. Ako si Linfeng, handang magsakripisyo. Baka ayaw mo. Linfeng, bakit ka nakatulala? Nakita mo bang nandito ang boss? Wala kang delikadeza. Boss yun, umalis na muna tayo. Tingnan mo, nagalit mo si Boss Chen. Milyon ang kikitain niya kada minuto. Kayang-kaya mo ba? Ay, Linfeng, magpakabait ka at umalis. Umalis? Wala sa diksyonaryo ko ang salitang umalis. Linfeng, ano bang sinasabi mo? Boss yun. Huwag kang mag-alala. Kung ginagawa ko ito, may sapat akong lakas ng loob. Lakas ng loob? Galing sa pera yan. May pera ka ba? Hindi na mahirap si Linfeng ngayon. Kahapon, naglabas siya ng 10 milyon nang hindi kumikibit. Ay, teka. Ninakaw o dinaya? Akala mo ba 10 milyon ay malaking pera? Hindi, boss. Boss ka pa? Boss mo yan, nandito siya. Ay, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, huwag ipakita ang tunay kong pagkatao. Lahat-lahat. Boss, baka nagkakamali ka? Ito? Paano naman? Tinatawanan nila akong baliw, pero ako ang tumatawa sa kanilang pagkabulag. Gusto ko sanang maging ordinaryong tao, pero hindi pwede, masyadong malakas ang kakayahan ko. Aaminin ko na. Ako ang boss. Hindi ko napansin dati. Ang galing mong magpanggap. Laodeng, anong alam mo? Maglabas ka lang ng pera. SAA. Panoorin mo ang performance ko. Si Yao Liu, ibabalik ko sa iyo ang orihinal. Hindi mo na kailangang magmano sa akin. Basta humingi ka lang ng tawad sa akin at kay Ningning, tapos na ang usapan. Linfeng, huwag mong isipin na dahil may pera ka, pwede mo na akong apihin. Pera. Magkano ba ang pera para sa'yo? Ay, dali, sabihin mo sa kanila kung magkano ang ginastos. Lilimampu, 50 milyon. 50 milyon? Mukhang may pera nga ako ah. 50 milyon? Wala yan.
Linfeng, 500 milyon ang ginastos. Humph, probinsyano. Ano naman kung may pera? Pwede ka na bang gumawa ng gusto mo? Hindi naman lahat nabibili ng pera. Pero ang swerte ko, nakakuha ako ng tunay na pagmamahal bago pa man ako yumaman. At sobrang yaman ko talaga, 500 milyon. 500 milyon. Impossible. Sa mundong ito, walang imposible, Xiao Liu. Bata ka pa, magsikap ka. Magtatagumpay ka rin balang araw. Impossible talaga. Ikaw na hamak na pobre. Paano ka magkakaganon kalaking pera? Kaya nga sabi ko, ang mga kabataan ngayon, puro kayo padalos-dalos. Ganito na lang. Maglinis ka na lang ng siya sa susunod at di kita bibilhan ng panglinis. At bawal kang gumamit ng anumang gamit. Dapat maranasan mo ang hirap habang bata ka pa. Para pagtanda mo, sanay ka na. Ingat po, boss. Salamat sa pagod. Ano pang hinihintay mo? Maglinis ka na ng CR. Gusto ko talagang maglinis ng kubeta. Sino to? Ako to. Babalik na kami ni Vice President sa building sa susunod na linggo. Babalik na yung si Fu Jingqi. Sabihin mo agad kay Yi. Magpapakasal na si Son Ningning kay Lin Feng. Eka muna. Lin Feng, tingnan natin kung hanggang kailan ka masaya. Hanggang kailan ka pa masasaya? Vice President, ikakasal na si Miss Son. Ano? Si Miss Ningning? Ikakasal na siya kay Lin Feng? Mag-book ka ng pinakamabilis na flight pabalik sa Dacia. Paano ka nakapag-isip na magpakasal sa iba? ₱50,000. Ay naku, ₱50,000? Anong 50,000? babalik si Xiaofu. 50,000. Hahaha. Ate Zhang, naibenta mo na rin sa wakas ang anak mo. CEO na multinational corporation. Anong gay? Di nyo gets. Ay, Ate Zhang, magpapakasarap ka na sa buhay. Siyempre naman, sa susunod, tatawagin nyo na akong Lola Fu. Haha, tara, isa pang round. Isa pa. Wu, ang laki ng pera. Lin Feng, swerte mo talaga. 50,000 lang? Nakakahiya namang ipakita yan. Hoy, maumuwi si Xiao Fiu. Dapat pumunta ka sa party bukas. Ma, kasama ko na si Lin Feng. Ano ang ibig sabihin na maging Fu family here? Kahit mayaman si Lin Feng, ordinaryong tao lang siya. Kung pakakasalan mo si Xiao Fu, magiging mayamang asawa ka, at ako naman, magiging mayamang biyanan. Ano ba yan, ang selfish mo? Di ka man lang nag-isip para sa iba. Lin Feng, Yeah. di dahil sa pera kaya kita pinili. Ningning, pangako, magsisikap ako ng husto para di ka mabigo. Lanan. Emares Zhang, konting pasalubong lang mula kay Boss Fu. Di na dapat kayo nagdala. O, nasaan si Xiao Fu? Hintayin kayo ni Boss Fu sa party bukas. Lauding, kamusta ito? Hindi. Masyadong simple, di bagay sa pinakamayaman sa buong bansa.
Kumusta naman ito? Nakatulog na ako sa haba ng paghihintay. Kahit sa kalangitan 10,000 taon na ang nakalipas, wala nang isa pang kasing bagal mo. Hala, baka naman tumakas na si Linfeng. Si Linfeng, puro kaartehan lang ang alam. Talagang mayaman at may kapangyarihan ang Vice President. Pupunta si Linfeng. Ang kulit mo naman. Kapag kasama mo si Xiaofu, lahat meron ka. Ay naku, Mga kasama, ilang araw tayong hindi nagkita, na-miss nyo ba ako? lahat ng bisita dito makakakuha ng 500,000. Pero may isang maswerteng bisita na makakakuha ng 1,000,000. Ang pangalan niya ay Linfeng. Hala, ang bait mo pala. Vice President talaga. Hindi tulad ng iba na kahit magpanggap ay hindi kaya. Tama ka sa lahat. Dapat maging mapagpakumbaba. Lahat ng bagay ay dapat katamtaman lang. Ang kahirapan, hindi naman nakakatakot. Ang nakakatakot ay yung mahirap na, nagpapanggap pa na mayaman. Sino ang nakakaalam kung malinis ba talaga ang pera niya dati? Alam kong prangka ka, pero hindi ko inakalang galing sa bibig mo mismo ang kalat. Linfeng, ganyan-ganyan ka. Gusto mo pang pakasalan ang anak ko. Anong iniisip mo? Bakit hindi ka nalang lumipad? Huwag masyadong sakim sa buhay, Yem. Ang 1,000,000 na ito, kahit tipirin mo, sapat na yan habang buhay. Ha ha ha! Ilang araw lang hindi nagkita, nakalimutan ko na tao pala siya. Linfeng, mamaya may babalik sa'yo. 500,000 lang ba? Ako, 5,000,000. 5,000,000 bawat isa. 5,000,000 bawat isa? Akala mo ba printing machine ka? Linfeng, bakit hindi ka pa rin nagbabago? Nagpapanggap na mayaman, na adik ka na. Kung may sakit ka, patingin ka sa veterinaryo. Ang tubig na ginamit ni Jingwei para punuin ang dagat, mas kaunti pa sa utak mo. Linfeng, payo ko sa'yo, mag-ingat ka sa pagsasalita. Mamaya darating na ang Vice President. Ako pa ang tatawagin, Boss Lin. Dito sa Pamilya Few, hindi ikaw ang dapat magmayabang. Ang yabang ng salita mo, baka mabali ang biwang mo. Congratulations sa pag-uwi ng binata. Vice President. Ang galing ng Vice President. Talagang may dating. Hoy, hindi kanya pinapansin. Pero mukhang mas gwapo at may dating siya kaysa sayo. Jilin, Daddy, kaya mo yan. Kapag hinampas ang mukha ko, parang hinampas na rin ang mukha mo. Anong klaseng salita yan? Siyempre hindi papayag. Gawan mo ng paraan. Akala ko malakas ang sikat na Linfeng. Akala ko malakas ang sikat na Linfeng. Lu Jingqi, bitawan mo si Linfeng. Ningning, nakauwi na ako. Boss Fu, okay ka lang? Pwede mong tiisin ang hirap, pero huwag mong hawakan ang aking si. Ningning, sumama ka sa akin. Ang taong to, hindi karapat-dapat sa'yo, Ningning. Kumakain lang ba kayo ng walang ginagawa? Sino to? Hindi ko pa to nakikita dati. Baka naman kinukupkop ng iba? Linfeng, hindi ko inaasahan, palihim ka pala. Kanino mo ba kinukop yang kabit? Ang taong marumi ang isip, lahat na nakikita marumi. Umalis ka, Linfeng. Muntik na kitang maloko. Ma, hindi ganoon si Linfeng. Naniniwala ako sa kanya. Magkano ba ang halaga ng tiwala? Kapag niloko ka na niya at nahiga na kayo, wala na ang lahat. Mga walang kwenta kayong lahat. Mukhang ang mga bodyguard mo ay katulad mo, walang silbi. Mas mabuti pa yon kaysa sa iba, na umaasa pa sa babae. Kaya pala si Linfeng ay umaasa lang sa babae. Makes sense. Yemie, alam ko nang tamad siya. Tumahimik kayong lahat. 5,000,000 bawat isa. Tumahimik.
Linfeng, ang ganda ng loob mo ay. Liuli, halika. 10 milyon bawat isa. Ang kapangyarihan ng pamilya Fu. Hindi mo kayang labanan, mahirap ka lang. Ang dami kong pera. Makikipag-agawan sa akin ng babae? Kaapat dapat ka ba? Ningning. May isang tunay na pag-ibig na dumating sa buhay ko. Pero hindi ko iningatan. Ngayon, hindi na kita hahayaang mawala. Ningning, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Ningning. Pakasalan mo na. Magiging mayaman ka na. Pakasalan mo siya. Mahirap lang siya. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ako ang presidente ng Fu Corp. Mayaman at makapangyarihan. Bakit hindi ako kasing galing na mahirap na to? Ningning. Kung gusto mo nang bituin sa langit, kukunin ko para sa'yo. Kung kulang pa yan, ibibigay ko pa buhay ko sa'yo. Okay ba? Siguro dahil gwapo ako. Gusto ni Ningning ng gwapo. Haha, guwapo. Wala namang koneksyon sa'yo yon. Ang gwapo ko talaga. Linfeng, huwag kang masyadong mayabang. Madaling sabihin yan. Hindi ka namin paniniwalaan. Si Vice President, totoong pera ang dala. Ikaw, Linfeng, wala kang proof. Wala pa akong nakikitang pera hanggang ngayon. Linfeng, huwag mo akong lolokohin. Hindi ko ibabalik ang 5 milyon. Ningning. Matalino ang mga tao, Ningning. Sasama ka talaga sa mahirap na to? Sabi mo wala akong proof. Ipapakita ko ngayon ang tunay kong kakayahan. 5 milyong piso na credit na. Heto, 5 milyon para sa'yo. Hindi na kita hahayaan na humiya sa akin, Liuli. 10 milyon bawat isa, Vice President. Kulang na ang pondo natin sa bansa. Sabihin mo kailangan mo ng pera, ngayon din pwede kang manghiram sa akin. Boss Fu, kailangan nating isipin ang mas malaking larawan. Anong karapatan mo para pag-usapan yan? Maghanap ka ng pera. Kung kulang ang pera, huwag pilitin. Close tayo, pasok ka lang. Huwag kang mahiya. Anong gagawin natin ngayon? Si Xiao Fu ang pinakamaasahan. Ginagalit mo talaga ako, Linfeng. Ginagalit mo talaga ako. Hala, si Liuli yon. Bibigyan kita ng 1 bilyon. Sumama ka sa akin. Masisiraan ka lang sa boss na yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kulang ang pera niya. Yun ang ibig sabihin niyan. 10 bilyon na lang. Dumating na ang 10 bilyon. Sige ito. Hoy Tita Zhu. Hoy Tita Zhu. Ano nang nangyayari? Naiinip na ako, Jailing. Nakakabagot ang pagiging walang kalaban. Kaya nga kailangan makakita ng mundo ang mga kabataan. Gaano kalaki yan? Linfeng, sumama ka sa akin at magiging masaya ka. Linfeng, tingnan mo ang ginawa mo. Kung may mangyari kay Zui, kaya mo bang panagutan? Alam ko na't may masamang balak si Linfeng. Anong alam mo? Wala kang pakialam. Linfeng. Kung may mangyari kay Zuyu, paano mo harapin si Ningning? Linfeng, ano nang gagawin natin? Bie, may 10 bilyon pa akong baon, hindi ko alam kanino ibibigay. Mabuting manugang. Bata pa kayo, baon lang yan. Ako na muna ang mag-iingat. Ningning, pag kinasal ka kay Linfeng, dapat mabait ka sakin. Ako ang nagpalaki sa'yo, huwag mo akong kalilimutan. Hindi ka namin malilimutan, ma. Ningning, kahit araw sa langit o buwan sa dagat ang gusto mo. Gagawin ko ang lahat para makuha mo. Bukas na tayo magpakasal, okay? Okay. Ningning. Fujinchi, aminado akong malakas ka. Pero mas magaling ako. Tandaan mo ang pangalan ko, ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Linfeng.
Tumigil ka na. Puro Linfeng ang nasa labas. Dumalo ka sa kasal namin ni Ningning bukas, babayaran ko ang pamasahe mo. Linfeng, huwag kang masyadong mayabang. Babayaan mo to. Babawiin ko si Ningning. Ako, presidente ng Zifeng Group. Ganito na lang ba ang mangyayari sa akin? Linfeng, hayaan mong magyabang ka muna. Babawiin ko ang lahat na nawala sa akin. Talagang babawiin ko. Fu, kamusta ang progress? Okay lang ako. Malapit na matapos. Hindi yan ang ugali mo. Parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Okay lang ako. O sige, kung kailangan mo ako, pupunta ako ng Dacia. Hindi kailangan. Linfeng, kahit si Liuli na 5 taon kong kasama ay tinalikuran ako. Kasalanan mo lahat ito, Linfeng. Impossible. Ning, hindi. Fu, kung tama ang kalkulasyon ko. Madaling araw na diyan sa inyo, di ba? Bukas, si Ningning ay ikakasal na kay Linfeng. Siya, yung babaeng hindi mo mapigilang mahalin. Mukhang babaguhin mo ang isip mo. Tama. Kailangan kita. Karangalan ko. Linfeng, anak, kahit anong pilit ng pangit na sisiw, hindi magiging magandang gansa. Ano ba alam mo? Tigil ka, asawa. Maganda ako sa loob. Gusto ni Ningning sa akin. Yung ganda sa loob, hindi ko talaga nakikita. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Talagang pakakasalan kita. Linfeng, malapit ka nang magtapos, wala ka pang maayos na damit. Itong suit, tingnan mo. Subukan mo, gusto mo ba? CJ, Kamusta? Tingnan ko. ang ganda-ganda ko. Gusto mo? Gusto. Siyempre gusto ko. Desisyon ko na sa kasal natin, ito ang isusuot ko. Lanan. Ay, bagay sa iyo ito. Saan mo nakuha? May taste ka. Ito ay regalo sa akin ni Ningning. Sa araw na. Talagang isusuot ko ito para pakasalan siya at uwiin. Fu, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Nasaan ang iyong personal na sekretarya? Inalikuran niya ako. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Pagtataksil. Ang salitang pagtataksil ay nakakainis. Ayaw na ayaw ko sa mga taksil. Paano naman yung mga nagtaksil sa iyo noon? Ano na ang nangyari sa kanila ngayon? Siyempre, lahat itinapon sa Pacific para pakainin sa mga isda. At pati yung mga nanakit sa akin, ganoon din. Aya, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa bagay na ito? Nasa Dacia ito. Dacia? Sa palagay mo, may lugar ba sa mundo na makakapigil sa akin? Nandito ako.
Isang maliit na Lin Feng lang, hindi dapat katakutan. Hahaha, Lin Feng. Basura pa rin ang basura. Kahit yumaman man, basura pa rin. Zhang Yuqian. Huwag mo pansinin si Lin Feng, mukhang ang maayos ngayon. Pero sa labas, madalas ko siyang alagaan. Minsan, magkape tayo. Xiao Qiang, ang bilis mong nakahanap ng kapalit. Ete, pakinggan mo ako. Hindi ganoon ang akala mo. Mukha namang masaya kayong nag-uusap. Lin Feng, ngayon na ang katapusan mo. Lin Feng. Guyu. Lin Feng, hindi mo inaasahan, di ba? Dumalo sa kasal, dala mo pa ang maraming tao para magbati. May isa pang mesa sa labas ng pinto. Pwede mo silang unahin dalhin doon. Hindi pangkaraniwan ang taong ito. Lin Feng, anak, mag-ingat ka. Laudeng, ikaw ang Diyos na mayaman sa mundo ng mga Diyos. Ako ang iyong host. Kahit hindi pangkaraniwan, ano naman? Talunin pa rin natin. Hindi ako nagbibiro. Hindi rin ako nagbibiro. Sige na, sige na. Mag-ingat ka. Delikado ang taong iyon. Okay lang. Nandito ka naman, di ba? Wala lang. Mukhang hindi natuto si Xiaofu sa huli. Gawin na natin ang mabuti hanggang dulo. Pagkalipas ng araw na ito, mas magpapasalamat pa siya sa akin. Ile! Ang asong hindi tumitigil sa pagkain ng tae. Iyak na mapapahamak si Lin Feng ngayon. Kung gayon, mas masahol ka pa sa aso. Kahit nang kumain ng tae, hindi ka pa rin umabot sa mainit. AMEA. Isa kang asong umaasa sa kapangyarihan ng iba. Ang sarap maging mayaman. Kapag mayaman na ako, ganyan din kalaki ang sasakyan ko. Mimi, kapag mayaman na ako, magpapakuha rin ako ng 2 bodyguard para sa iyo. Lin Feng, ang lakas ng loob mong magmayabang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatiis. Ang tapang talaga ng Vice President. Karapat dapat maging pangulo ng Zifeng Group. Sino ba ang Vice President? Hindi siya katulad ng mga basurang tao na basta-basta na lang makakapagreklamo. Tama si Mimi. Sa tingin ko rin, ang Vice President ay hindi katulad ni Lin Feng na ordinaryong biglang yaman. Wala kang karapatang magsalita dito. Kilala mo rin ang Vice President. Nagmamayabang ako. Ano ngayon? Lin Feng, anak, paang may amoy ng pulbura. Mukhang may dala siyang baril. Siya ba? Siya nga. Talagang ganoon. Nakatayo lang siya doon, pero sobrang lakas na niya. Mukhang napagtanto mo na ang pagkakaiba natin. Inamin niyang mas guwapo ka sa kanya. Hindi nakakatawa ang biro mo. Kapag malapit ka sa mabuti, magiging mabuti ka. Kapag malapit ka sa masama, magiging masama ka. Mga salbaheng matatalino ang dila. Mamaya, makikita ko kung paano ka pa magiging isang ama. Ako na ang sasalo. Dapat talagang magbayad si Li Wenfeng sa kanyang kayabangan. Tumakbo na lang. Akala ko malakas ang anak mayaman. Ganun lang pala. Hangyu, ano ang gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Nangako si Lin Feng ng 10 bilyon sa atin. Wala namang kasulatan. Matapang siya. Sinabi niya iyon, pera ko na iyon. Ikaw si Lin Feng, lumayo ka sa kanya. Lao Gao, huwag mo akong takutin. Gusto ko ang tingin mo. Kung bago pa ngayon, baka naging magkaibigan tayo. Pero ngayon, napakasamang palad mo. Mag-ingat ka. Huwag mong saktan ang babae. Naku, ang hirap mo.
Binibini. Lumayo ka sa kanya. Lin Chu. Kahit nasa panganib ka na, ipinagtatanggol mo pa rin ang minamahal mo? Mukhang nagkamali ako sa iyo. Dapat kang pag-ukulan ko ng buong lakas. Lin Feng, anak, umalis na tayo. Iwas muna tayo. Pero si Feng Xiaoxiao, gamit lang siya para protektahan ka. Gusto mo na namang magpadala sa emosyon? Sawang-sawa na akong ipinagtatanggol ng iba. Umalis ka. Mabuti. Magaling ang tapang mo. Ikaw ang unang tao sa loob ng 10 taon na humarap sa akin ng direkta. Espada, Laudeng. Mabibili ba natin siya? Sayang, hindi. Ano ang gagawin natin? Meron akong isang paan, pero hindi ito sigurado. Ano? Hiramin muna natin ang 10 taon mong buhay. Baka may pagkakataon kang talunin siya. Malakas ka, pero hindi ka kalaban ko. Umalis ka. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa iyong katangahan. Ang kamatayan ay misyon ko. Kung ngayon, hindi ako magsisi. Feng Xiaoxiao, umalis ka na. Hindi ikaw ang hinahanap nila. Ako. Lin Feng. Kung hindi ka alis, huli na. Itigan mo lang ba siyang mapatay? Gamit lang siya? Tao siyang buhay. Tigil. Oh. Nagtataka ako kung ano ang sasabihin mo. Magkano ba ang binigay ng tatay mo? Doblehin ko. Masyado ka pang inosente. Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi tayo magkatulad. Huwag ka nang lumaban, Lin Feng. Pinupuri ko ang tapang mo, pero kinamumuhian ko ang katangahan. Kung pera lang ang solusyon, hindi magkakaroon ng ganito, karaming gulo at kamatayan sa mundo. 10 bilyon? Ano? 100 bilyon? 1 trilyon? Sapat na ba? Hindi pa. E di 10 trilyon, 100 trilyon. Ibibili ko ang buong mundo. Sapat na ba? Lin Feng, kung ibang tao ang nakatayo dito, baka natupad na ang gusto mo. Kasalanan, gusto ko lang ngayon na patayin ka. Apos na. Lin Feng, anak, hanggang dito na ako. Matutulog na rin ako. Kailangan ko na namang maghintay ng 1,000 taon? Umalis ka na. Kung gusto mo talagang mamatay, tutuparin ko. Bakit? Bakit naglalaban na? Huwag, huwag, huwag patayin. Lin Feng, tumawa ka pa. Nasaan na ang tapang mo kanina? Lin Feng, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin sa'yo ngayon? Pwede ba? Palayain mo kami? Akala mo ba tanga ako? Yan ang sinabi mo. Kapag nabunot ko na ang mga ngipin mo, tingnan natin kung paano ka magsalita. Ning-ning, huwag kang matakot. Kapag naayos na itong loser, hindi ka na matatakot. Magaling ka. Bakit ka nagiging alila ng loser na ito? Alila? Kung alila ako, ano ka naman kay Fu Jingxi? Lu Xiaoxiao. Lu Xiaoxiao. Feng Xiaoxiao. Naku, ang mga tao ay laging nagsisisi kapag may trahedya nang nangyari. Hindi nila alam na napalampas na nila ang maraming pagkakataon. Lin Feng, bata. Kahit ako ay wala nang magagawa ngayon. Lin Feng, tumigil ka. Bitawan mo ako. Lin Feng,
Ang sarap sigurong panoorin ang babaeng mahal mo na mamatay sa harap mo. Lin Feng, dapat mong tamasahin ang sandaling ito. Ikaw. Pakawalan mo siya. Hindi ako nasisiyahan sa ginawa mo, pero iginagalang kita. Ayokong maulit pa ito, ikaw. Tapos na ang misyon ko. Ang buhay mo ay nasa iyo na ngayon. Ikaw. Huwag kang matakot, ligtas ka ngayon. Nandito ako, huwag kang matakot. Bitawan, huwag mo akong hawakan. Bitawan mo siya. Fu Jingshen, kung may bayag ka, tayo lang dalawa ang maglaban. Ikaw. Libo. Ikaw lang, maliit na langgam. Gusto mo pang igalaw ang malaking puno ng aming pamilya? Nakakatawa talaga. Ningning, naku, wala akong kinalaman kay Lin Feng ah. Lagi ko siyang inaayawan. Galit na galit ako kay Lin Feng. Karapat-dapat lang kay Lin Feng yan, Vice Presidente. Yan ang pagganti ng langit. Ete, kahit papaano may koneksyon tayo kay Lin Feng, hindi ba medyo masama to? Bakit nandito ka na naman? Dapat magtago ka na lang sa butas. Tingnan mo yung mukha mong tanga. Nahihirapan akong huminga sa tabi mo. Ningning, si Xiao Fu ay labis na nagmamahal sa'yo. Bakit ganyan ka? Tumahimik ka. Kung sino man ang gustong maging katulad ng babaeng yon. Sige lang, magsalita pa. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang mukha mo. Santukin nyo. Suntukin. Tumigil. Suntukin. Pakawalan mo siya, sasama ako sa'yo. Ningning. Alam kong magbabago ang isip mo. Pakawalan mo siya. Ara na. Nga pala, huwag mong kalimutang dumalo sa kasal namin ni Nen sa susunod na araw. Sinabi ko sa'yo. Tara. Lin Feng. Lin Feng, bata. Ano nang ginagawa niyo? Kung ayaw niyong mamatay, lumayo kayo. Tumawag na ako ng pulis, malapit na silang dumating. Sige, may bayag ka. Tara. Okay ka lang ba? Huwag kang matakot, umalis na yung mga tambay. Lin Feng, bata, may isa pa akong paan, pero hindi ko alam kung gusto mo. Ano? Sabihin mo na. Hindi ito simpleng bagay na pwedeng ayusin lang. Kahit ano, basta maligtas si Ningning. Kahit ano nang gawin ko, papayag ako. Kahapon ba yung kasal ni na Linlin at Lin Feng? Huwag mo nang banggitin yung malas na bagay na yan. Kahapon, nawalan ako ng mahigit 1 milyon. Kung si Linlin ay napangasawa na lang sana ng Vice President, edi sana okay na. Totoo yan. Si Lin Feng, yung hampas lupang yon, kahit anong paalis, ayaw umalis. Yung amoy pa niya. Nakita mo, ito ang kahihinatnan ng ilang tao. Totoo yan. Ang ilang tao, sanay nang magpanggap, nakalimutan na nga kung sino talaga sila. Aso. Lin Feng, nasaan ka na ba? Okay ka lang ba? Lauduan, ano ba talaga ang paraan? Sabihin mo na. Sige, huwag ka nang magpanik, sasabihin ko na. Mayroon akong isang kakaibang libro ng martial arts dito. Walang katulad. Pero, sasabihin mo ba o hindi? Pero kailangan ni Lin Feng na yalay ang 5 taon ng kanyang buhay bilang pantay na palitan. Payag ka ba? Payag. Para iligtas si Ningning. Kahit ano nang gawin ko, papayag ako. Solitary 9 fists, walang katulad. Isang suntok, pinatay ang galit sa buhay, pinutol ang tapang ng bayani.
Suntok-suntok, pumasok sa salamin. Tunog-tunog, pumasok sa buto. Nanay, anong ginagawa mo? Sinong nanay? Ngayon, si Ningning ay para na sa Vice President. Linfeng, bingi ka ba? Di ba pwedeng umalis ka na? Sage, Ngayon, naparito ako para lang itanong kung nasaan si Ningning. Kung wala kang 10 milyon ngayong araw na to, di mo makikita si Ningning. Nanay mo pa ba siya? 10 milyon lang ba ang halaga niya? Kung hindi dahil sa'yo, mayaman na akong matandang babae ngayon. Sabi ko sa'yo, ngayon, dapat mong bayaran ako. Pera pa rin. Pera lang ba ang gusto mo? Heto. Sapat na ba? Kung kulang pa, meron pa ako dito. Lumabas na kayong lahat. Fujinchi, kailan mo ako pakakawalan? Ningning, tingnan mo ako. Okay lang ba? Anong mali kong ginawa? Sabihin mo sa akin, babaguhin ko. Pwede ba? Ang damdamin, hindi pwedeng pilitin. Ang pag-ibig, hindi mo lang basta sinasabi at magiging totoo na. Ningning, Nasasaktan mo ako. Ningning. Huwag kang kumawala. Walang sinumang makakaagaw sa iyo mula sa akin. Halika, kumain ka ng konti. Isang araw ka nang hindi kumain. Tikman mo. Hindi ako kakain. Huwag kang mag-aksaya ng effort. Ningning. Sa mundong ito, walang taong mas nagmamahal sa iyo kaysa sa akin. Si Linfeng, ano ba siya? Kaapat-dapat ba siya? Hindi kita magugustuhan. May iba na akong mahal sa puso. Ano ba ang kinain mo kay Liu Feng? Na pinagsasalitaan mo siya ng ganyan? Kung gayon, sabay-sabay na. Umalis kayong lahat. Ano ang ginawa mo kay Linfeng? Bakit ka matatakot? Lahat pwedeng matakot, pero hindi ikaw. Iba si Yonfeng sa'yo. Matuwid at masayahin siya. Hindi tulad mo, laging nasa dilim. Gusto ko ang pagiging simple ni Li Feng, siya mismo. Walang kinalaman sa iba. Ay, sorry Ningning, hindi ko sinasadya. Ningning, pasensya. Hindi ko talaga sinasadya. Suntukin mo ako? Umalis ka. Umalis ka. Suntukin mo ako? Umalis ka. Hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin. Okay na. Ketchup. Presidente ng Fuji Group, ang dami ng babaeng nakilala. Bakit siya lang? Hindi ako pwedeng matalo kay Linfeng, yang walang kwenta. Ang gusto ko, akin dapat. Lumakas si Linfeng. Naisip mo na kung paano haharapin siya? Kung maglakas loob siyang pumunta. Papatayin ko siya ng walang libingan.
Mamatay ka, Lin Feng. Nasaan ang tatay? Pag nakita mo si Hades, siya ang magsasabi sa'yo. Ay, ang sakit talaga. Hintayin mo ako, ililigtas kita. Boss Julian. Sabi mo walang kalaban-laban. Lin Feng, ikaw ang mahina, ako pa sinisisi. Ningning, tingnan mo. Yan ang gusto mo? Mukhang duwag. Ano ang ginawa mo kay Lin Feng? Yung duwag? Malamang patay na. Ningning. Natalo na ang tita. Maghanda ka na, ikakasal tayo. Sigurado, boss. Parang ang gaan-gaan ko na. Naku, nakakainis. Espiritual na enerhiya to, nasayang lang sa'yo. So, ako si Dongfang Bubay. Halika, sabay-sabay. Ang dali. Ang dali-daling talunin. Ningning, gagawin kitang pinakamasayang babaeng ikakasal. Paano kung Western style ang kasal? E di kombinasyon, Eastern at Western. Kain ka, tikman mo to, ginawa ko para sa'yo. Alam ko. Ita, bukas na ang kasal ni Ningning. Pupunta ba tayong lahat? Siyempre, ako ang lola ng mayaman. Sabi nga pero parang ayaw sa atin ng Vice President na yon. Anong takot? Basta buhay ka pa, nanay niya ako. Matagal pa ang magandang buhay natin. Tita, sa iyo at kay Ningning na nakasalalay ang kaligayahan ko sa huling bahagi ng buhay ko. Ha? Lin Feng? Bakit hindi ka pa dumarating? Fu, matagal ko nang sinabi. Hindi dapat talayawin ang babae. Kulang ba ang trato ko sa iyo? Bakit gusto mo pa ring umalis? Gu Jingqi, sinabi ko na sa iyo, kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Ayaw ng simpleng usapan, gusto ng masakit. Kung ganito na, huwag mong sisihin kung hindi na ako magpapakita ng awa sa iyo. Hindi, masyado kang mabait. Hindi mo dapat hayaang isang babae lang ang kumontrol sa iyo. Sa pagkakataong ito, gagawin kong hindi na siya makakauwi. Laodeng, alam mo ba na pinipilit ni Fu Jincheng na pakasalan siya ni Linlin? Ay, Tol, di pwede yon. Sugurin natin siya. Ningning, kapag namatay si Lin Feng, wala nang makakapigil sa atin. Ang dapat mamatay, hindi siya kundi ikaw. Ah,
Bitawan mo ako. Ako si Lily. Nanay ako. Narito ako para sa kasal. Ikaw lang. Maglakas loob kang pigilan ako. Bitawan mo ako. Ano ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Respetuhin ninyo kami. Kami na ang lalakad. Laodeng, ang tagal na nating nag-ikot. Nasaan na ba talaga yung sirang gusaling sinasabi mo? Ayon sa pagtingin ko sa mga bituin at pagbilang ko dito, Fu Jingqi, ano ba talaga ang gusto mo? Ningning, ginagawa ko ito lahat para sa iyo. Fu, oras na para sa trabaho. Ningning, ililigtas kita. MMMAMM. Linfeng, matagal na kitang hinihintay. Fu Jingqi, matagal na kitang tinitiis. Kung ayaw mong magkaproblema, pakawalan mo agad si Ningning. Linfeng, tol, mag-ingat ka. Linfeng, dahil nandito ka na, iwan mo na rito ang buhay mo. Ningning, kung papayag kang pakasalan ako, palalayasin ko siya. Ano, ayos ba? Ningning, huwag mong payagan. Tumakbo ka na. Bilisan mo. Bilisan mo. Xiaofeng, anong nangyari? Hindi ba't si Linfeng tu? May araw ka rin. Linfeng, kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong kasama ni Ningning. Dapat nga, Millie, Linfeng, ang daming tao. naniniwala akong gagawin mo ang pinakatamang desisyon. Basta pakawalan mo si Linfeng. Papayag akong pakasalan ka. huwag. Linfeng. Tigil. Pahintuin mo siya agad, GGC. Linfeng. Ang mga bilang ng mga ordinaryong tao ay nakakatawa talaga. Napakaswerte na naalala pa ni Vice President ang pangalan ng tulad ni Linfeng na hamak na tao. Linfeng, sasabihin ko sa iyo, kahit pakasalan ni Ningning si Xiaofu, ang lahat ng perang ipinangako mo sa akin ay dapat ibigay sa akin, walang dapat mabawasan. Ang ingay, gusto ko silang lahat patayin. Naintindihan ko ang nararamdaman mo, pero kailangan mong magtiis ngayon, okay? Ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Linfeng, gusto mo silang lahat patayin? Siyempre naman. Matanda, huwag ka nang magtago. Babala ko, baka hindi mo kayang tiisin ang halaga nito. Basta maprotektahan si Ningning. Kahit mawala ang buhay ko, okay lang. Ano ba ang pag-ibig? Nagpapahirap lang sa tao. Diretso na, ano ba ang halaga? 5 taon ng buhay. Kunin mo na lang. Para matalo si Gorgeous, kailangan ng 10 taon. Sige, 10 taon, isulat mo muna. Linfeng, gusto mo mamatay? 10 taon ng buhay ito. 10 taon lang naman. Meron pa akong ilang 10 taon, di ba? Hay, ang tanga mo talaga. Sige, bibigyan kita ng gusto mo. Nawalan ka na ng pag-asa? Kanina ang yabang mo. Nawalan ng pag-asa. Ngayon pa lang magsisimula ang laro. Kung ganoon ang gusto mo, bibigyan kita. Ganti sa ginawa, mata sa mata. Isabay na ang lahat ng galit. Mukhang may nagbago sa iyo.
Parang na-excite ako. Diretso na, kaibigan, iba na ang panahon. Ningning, huwag kang lumapit, delikado. Linfeng, huwag kang lumapit. Tama si Linfeng, kung lalapit ka pa, unahan na kitang patayin. Wala nang makakagulo sa atin. Mukhang masaya tayong maglaro. Ano sa tingin mo? Tinatakot mo ako. Kung gusto mong matikman ang bala, pwede naman. Tatayaan ko sa baril mo. Walang bala. Hoy, sandali. Ngayon ka pa magsisisi, medyo huli na. Ming Ming. Matapang ba ako? Matapang. Ikaw. Ang kakaiba, nahagip lang pala. Mili, huwag mo akong takutin. Kasalanan ko lahat ito. Bakit ang tanga-tanga mo? Mili, pasensya na. Babae lang naman yan, ipapadala na kita sa kanya. Diretso na, mamatay ka na. Baka mali na ako simula pa lang. Ano ang nakuha ko sa lahat ng ito? Panlabas na bagay lang lahat ito. Ning Ning. Hintayin mong matapos ko itong kalokohan. Pupuntahan kita. Paano may tao na hindi takot sa bala? Lingfeng, anak, hindi na kailangan na matandang ito na maaming salita. Ako ang may kasalanan, Aray. Paano may tao na hindi takot sa bala? Mamatay ka. Aray. Linfeng. Linfeng. Talagang hindi ka takot mamatay, ha? Natatakot ka na, sabi mo. Hindi ba't nakakatawa tayo? Linfeng. Fujingchi. Gisingin mo ang sarili mo. Patay na si Ningning. Kung makikita kita ulit, siguradong papatayin kita. Umalis ka. Tumigil ka. Linfeng, bakit ka humaang sa harap ko? Bakit mo pinatay si Mingming? Aray. Linfeng, matutulungan ka na matandang ito na buhayin si Su Ningning. Ano ang sinasabi mo pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo agad. Isakripisyo ang lahat ng iyong habang buhay. Matutulungan kitang buhayin si Su Ningning. Handa ka ba? Handa ako, kunin mo ang lahat ng gusto mo, ano ang kailangan kong gawin? Dakilang mata ng langit, Linfeng, handa ka na ba? Bakit pa magtanong? Kunin mo na lang agad. Mabuting anak, ngayon ay pagbibigyan ka ng matandang ito. Kung may susunod na buhay, sana maging host mo pa rin ang matandang ito. Sana nga. Aray, Linfeng. Wala akong naramdaman, Linfeng. Batang babae, huwag nang mag-aksaya ng salita. Ang batang si Linfeng,
upang iligtas ka, isinakripisyo na ang kanyang buhay. Sino ang nagsasalita? Fu Jingqi, ikaw ba ang nagpapanggap? Nasa kamay ni Lin Feng ito. Pakiusap, iligtas mo si Lin Feng, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ang buhay ay paang isang panaginip, ilang bises na tayo nakita sa taglaming. Lin Feng, anak, hindi mo siguro inaasahan na magagawa ninyong gawin ito para sa isa't isa. Pakiusap, buhayin mo siya. Ang ulan at tubig ay magkapareho. May isda ngunit walang tubig, may tubig ngunit walang isda, kay lungkot. Sige na, sige na, libu-libong taon nang naglalakbay ang matandang ito sa sansinukob. Ngayon lang naantik sa tunay na damdamin ng mga mortal. Ngayon, magiging makasarili din ang matandang ito. Lin Feng, anak, bibigyan pa kita ng matandang ito ng huling regalo, sa hinaharap. Lin Feng, gising ka na. Lin Feng, anak, alis na ang matandang ito. Tandaan mo ang sandaling ito, papawiin na ng matandang ito ang lahat ng iyong alaala. Kung may susunod na buhay, sana maging host mo pa rin ako. Ahahaha, ang sakit. Bilis, bilis, umalis na tayo, umalis na. Bilis, tawagan ang pulis, sabihin na si Lin Feng ang mastermind. Hindi ba sinabi mong hindi mo kayang patawarin si Lin Feng, duwag? Anong ginagawa mo tumatakbo ng ganyan kabilis? Tumahimik ka, baka mawalan ka talaga ng buhay. Ang lakas ko. Ano nangyayari sa akin? Ano ba nang ginawa ko kanina? Hoy, te. Bakit ka humahawak sa ibang lalaki? Saan ako? Nasaan ang Vice President? Ningning, baka pwede tayong magpakasal ulit. Ano nang sinasabi mo? Nagpropesa ka ba sa akin? Hindi ka pa marunong lumakad, tumatakbo ka na agad. Ha? Parang may kulang. Baka ako'y kulang sa kakyutan. Huwag kang magsinungaling. Ang cute-cute mo naman araw-araw, Mingming. Saan ito? Ano nangyayari sa akin? Bitawan mo yan.